tama yung ginagawa mo, no? Bilang isang anak, tama yung ginagawa mo. Pero ito, buksan ko lang yung isip mo sa realidad ng dito sa atin sa mundo, no? Tama yan, na huwag nating kalimutan yung parents natin, yung mga kapatid natin. Pero, huwag na huwag mong kalimutan yung sarili mo. Huwag lang natin ibuhos yung oras at panahon natin dun sa mama at papa natin, sa mga kapatid natin. So, bakit? Kapag nawalan ka ng oras para sa sarili mo, soon to be mag-aasawa ka. Kasi babae ka. Magkakaanak ka. Okay? So, balik tayo dun sa sinabi ko kanina na kailangan mo magtapos bilang isang babae. Kasi swerte ka kung makapagpangasawa ka ng isang lalaking responsable, kaya kang buhayin, kaya kang panindigan. Paano kung makapag-asawa ka ng lalaking hindi ganun? Paano yung status mo bilang isang babae o bilang isang ina? Kawawa ka, di ba? So, possible makakuha ka pa rin ng mga kukuha sa'yo ng mag-endorse pero hindi nagaano kapag meron ka ng pamilya. Ibig sabihin, dito ka galing, unti-unti kang gaganon. Tama? So kung meron kang diploma, meron kang natapos, meron ka nito, may panlaban ka. Di ba? Ang mga parents natin, totoo yan, mahal na mahal natin ang mga yan. Kahit saan natin dalhin nanay at tatay natin yan. Mga kapatid natin, as a brothers and sisters, dapat natin yan balikan o alalayan. Okay? So ngayon, no, ito yung nangyayari sa atin, lalo na sa Pilipinas. Hindi lahat ng tinulungan natin, babalik sa atin. At someday tutulungan din tayo. Okay? Halimbawa, pinagtapos mo yung kapatid mo, hindi ka 100% na someday, kapag nangangailangan ka, tutulungan ka ng kapatid mo. Hindi mo masabi yun. Ganito, halimbawa kung mabait yung kapatid mo, nakapag-asawa, under siya ng asawa niya. So magkakaroon ng pagkakaiba yan. Gusto niyang tumulong, may pumipigil sa kanya, hanggang hindi na siya makatulong sa'yo. So ang ina-expect mo, tutulungan ka niya, yun pala hindi. May mga bagay na ganon. Meron minsan tayo bilang tumutulong, umaasa tayo na tumulong din sila pabalik sa atin, pero hindi nangyari yun. Pasalamat ka kung may kapatid kang tutulong sa'yo someday. Okay? Ang mga nanay at tatay natin, someday mawawala yan sila. So, ang pagtulong natin, normal yon. Bilang anak, tutulungan natin sila, pero tulungan mo rin yung sarili mo. Maniwala ka sa akin, pagdating ng panahon, kapag hindi ka nanigurado para sa sarili mo, ikaw yung magsasuffer. Pero tama naman yung ginagawa mo. Ako naman, marami akong responsibilidad. 3 nga college ko eh. 32 pa lang ako, 3 na college ko. Di ba? May asawa at anak ako. May sarili na akong pamilya. Pero may pinapaaral pa ako. May mama pa ako na mini-maintenance pa. Di ba? Katulad mo, ganun din ako. Pero ako, bilang isang padre de pamilya o may asawa at anak na, hindi ko pinapabayaan yung pamilya ko. At sinisecure ko yung para sa kanila bago sa pamilya ko. Kasi ako nag-asawa ako para tumayo sa sarili kong paa eh. Di ba? Tumayo sa sarili kong paa, mag-separate sa magulang, para alam ko yung kakayahan ko bilang isang padre de pamilya. Halimbawa, may mga kapatid ka. So, minsan kasi, yung nangyayari, no, lalo kapag lahat ng inihingi ng mga kapatid mo, binibigay mo na. So, hindi na sila naghihirap kasi lahat na binibigay mo na. As ate naman, no, feeling mo nakakatulong ka. Pero ito kasi yung katotohanan, no? Kapag sinanay natin yung isang tao na humihingi na lang ng humihingi at binibigyan ng binibigyan, tayong mga nagbibigay, ang akala natin nakakatulong tayo. Pero alam mo ba yung katotohanan? Hindi tayo nakakatulong. Instead, tinuturuan natin sila maging tamad o magdedepende sa atin na nagbibigay sa kanila. So, totoo yan. Okay? Isipin mo ikaw babae ka. Na kaya mong dumiskarte sa edad mong yan. Bakit yung kapatid mo hindi nila kayang umanap ng paraan?
Pwede kang magbigay, pero hindi gaano. Turuan mo silang maghirap din. Turuan mo silang dumiskarte kasi hindi para sa yun, para sa kanila yun. Paano someday pag nawala ka? Sa tingin mo okay mga kapatid mo? Hindi. Kasi wala silang alam kundi umasa. Hindi natin sila tinuruan ng tamang diskarte. Ako mga kapatid ko, sabi ko, pag alam kong minimal problem lang yan, gawan nyo ng paraan yan. Kaya nyo yan. Pag hindi nila kaya, pag hindi nyo kaya, sabihin nyo sa akin. Pero pag alam kong kaya nila, ginagawa nila ng paraan. Kasi ang rason ko lang dyan, ako nakapagtapos ako sa sarili kong pamamaraan. May mga bagay na nagawan ko ng paraan, bakit kayo hindi? Di ba? Someday, kung alimbawa, tapos na sila sa pag-aaral nila, mag-asawa sila. Ngayon, hindi ako takot na umalis ako sa poder ng pamilya ko o sa mga kapatid ko. Kasi alam ko bilang kuya na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Hindi man kami magkakasama pero sa pamamaraan na ginagawa ko sa kanila, tinuturuan ko sila na maging matatag. Di ba? Tinuturuan ko sila maging madiskarte. Kumbaga. Yun yung sa atin kasi na mga nagbibigay. Hindi lahat ng nagbibigay nakakatulong. And hindi lahat ng humihingi ng tulong deserve nilang bigyan. Gets mo ba yung ibig kong sabihin? Sa atin, parang hinihingal ako guys. Ang hirap maging teacher, no? Totoo yan kasi ang sinasabi ko, based on my experience, realidad ang pinagbabasihan ko dito. Kasi ako lumaki ako na walang-wala. Lumaki ako na wala talaga. Nakagraduate ako 4-year course. Nakapasa ako ng board exam in my own. Sarili ko. Kaya I'm proud to say guys kung ano man ang meron ako ngayon. Okay? So, bakit ko nasabi na hindi lahat ng nabibigyan, deserve nilang bigyan? Kasi may mga taong abusado, kahit pamilya mo pa yan. Ang maitutulong mo dyan sa kanila bilang kapatid mo, i-analyze mo muna kung ang hinihingi ba ay karapat-dapat ibigay sa kanila, kung ang hinihingi ba ay kailangan nila. Kasi magkaiba yung wants sa needs. Ang needs, yun talaga yung kailangan pang araw-araw nila. Pero yung wants, yun lang yung kagustuhan nila dahil alam nilang wala sila. Alam mo ba yan? May cellphone yung kapatid mo, humihingi ng bagong cellphone. Alam mo naman na pwede pa naman yung dati. Kailangan bang ibili mo siya? Na kahit na alam mong para sa kanya, luho lang yun. Isa na yun. Yun yung way na sinasanay mo isang tao na masanay sa ganyang klaseng pamumuhay. Imbis na tinutulungan mo sila, hinahatak mo sila sa pababa. Tayo mga Pinoy, kapag nasanay tayo sa ganyang klaseng lifestyle, malulubog na tayo sa utang. Para lang makasabay sa usong mangutang tayo. Magandang cellphone, magandang damit, pero walang pera, nagugutom yung tiyan. Di ba? So bakit maraming Pilipinong naghihirap? Kasi yung mayaman, nag-aastang mahirap, yung mahirap, tulad nating mga Pilipino, nag-aastang mayaman. Kahit wala naman. Di ba? Tanungin niyo ako guys kung may pera ako, wala akong pera. Sa akin naman kuya, may experience ko, like kunyari, di ba? Alam nila na parang, uy, si Sen, may ano, yan. Tapos, example lagi, na parang nasanay po sila na bibigay ako, ganyan. Tapos po, pag once na hindi po ako nakabigay, parang nagtatampo sila, kuya, parang galit pa sila tayo. Yun ang isang point. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Parang laki ng kasalanan ko kuya kasi di ako nakapagbigay ng isang beses. So, ito yung sinasabi ko sa'yo. Yan, isa na yun. Kung isipin mo, kung laliman mo sa pag-iisip yung mga sinasabi ko, hi Miss Chanel, isang factor na yun. So, bigyan kita ng dahilan o bigyan kita ng ayoko na maubos po. Bibigyan kita ng magandang explanation dyan, Sen. Okay? Kapag hindi ka nakapagbigay, kahit alam mong always ikaw ang nagbibigay, ikaw yung tumutulong, once hindi ka nakapagbigay, ang tingin sa'yo ng
mga kapatid mo, mag-anak mo, o sino man tao ang tinutulungan mo, napakasama mo ng tao. Tama? Tama, mali? So, Tama kaninong po. kasalanan yun? Sa akin din. May Kasi dalawang nasa bagay kang ginawa. Bakit nangyari yan? Sen, alam mo kung ano yun? Tumulong ka habang sinasanay mo sila na maging dependent sa paghingi sa'yo ng pera. So, ibig sabihin, ikaw na tumutulong, meron ka rin kakulangan. May lapses ka rin doon. Bakit? Wala na eh. Sinanay mo na silang humihingi sa'yo. minsan Hindi kuya, masamang humindi. Hindi masamang humindi. nakaka-guilt kasi kuya eh. Hindi. Maniwala ka sa akin. Hindi ka nakakatulong. Hindi ka nakakatulong. Sa halip, Parang alam ko yung nararamdaman mo kasi ako, provider din ako tulad mo. Okay? So kung hindi magmumula sa'yo, kanino magmumula? Sa ibang tao? Tsaka kuya yung kunyari nakita nila ako tapos, uy, Sen, kayo naman ganyan. Uy, Sen, uy, pangorienta naman dyan ka. Ano yun? Bangko yarn? Malalaman mo din naman yan. May tinatawag tayong pakikisama. Pag alam naman natin na deserve nila, why not, di ba? Pero yung Pero ibang pag alam mo nang hindi, naman na kaya nila, tapos mag-aasa pa sa'yo. Yung mga ay sutil. na kayang ba natin, hindi sila nagtatrabaho tapos aasa sa'yo. Kahit family mo na. Tingnan mo, dahil pag ganyan yung mindset mo, ganyan at ganyan ka, kumbaga pumupukas ka lang na kapag humihingi sila, takot kang humindi kasi nasasaktan ka. So, magbibigay ka na naman. Pag naubusan ka, magsisikap ka na naman ulit hanggang sa kumita ka. Hihingi na naman sila. Ganun na naman ulit. Masasaktan ka. Hanggang sa maubusan ka, magtatrabaho ka na naman ulit. Alam mo ba yung nangyayari? Nawawala ka na sa sarili mo, napapabayaan mo na yung pangarap mo. Nakapokus ka na sa ibang tao. Kaya tayo ipinanganak one by one. Kaya tayo ipinanganak isa-isa ng mga magulang natin. Dahil meron tayong kanya-kanyang pangarap. Di ba? May mga sarili tayong gusto na dapat nating tuparin pagdating ng panahon. So, kailangan ba na sila umasa lang sa'yo? Kailangan ba ikaw lang mag-provide ng pangangailangan nila? Paano naman yung paninindigan nila? Paano naman yung mga sarili nila? Hindi ba nila kaya? Di ba? Sa pagiging provider mo o maawain mong tao, no, hindi mo alam na papabayaan mo na yung sarili mo. Feel ko, ranas talaga ni kuya to yan. Hindi, ako, ito masasabi ko sa'yo, ako kasi laking kanto, ako madiskarte, ako, alam mo yun, hindi ko sinasabing perfecto ako, pero sagad ako sa hirap. Okay? And I'm so blessed sa mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko, napakaswerte ako sa kanila. Kahit wala ako, alam ko nasa maayos sila. Alam mo ba siyam kami magkakapatid? Oh. Dami. Yung panganay, teacher. Ako, police. Sumunod, BSBA cum laude. Education board passer cum laude. Education ulit cum laude. May tatlo ngayon nag-aaral, criminology, education, tsaka cosmetology. Puro 4-year course lahat yon. Ang mama ko nasa bahay lang, papa ko construction worker. So paano kami napag-aaral lahat, siyam kami magkakapatid? 4 na taon ng kurso. Di ba? Kami, lumaki kami sa diskarte, pinalaki kami na walang kakayahan na paaralin kami lahat. Kasi alam natin, masakit ang 4-year course. Di ba? Pero thankful kami kasi pinalaki nila kaming maayos at may diskarte. Kaya kami makapagtapos lahat. Di ba? Ayaw mo na? Ano no? Bubugbugin mo na ako, kuya eh. Bakit nananalo ba ako? Hindi, kuya.
Hi, agree Ruby. din po dun sa mga ni Kuya Tu. Hi, Jiba Colin. Kasi nga, ayun din papansin ko. Eh, si Kuya, dahil niya na yung lahat. Ako, ayun pa lang po yung parang nararanasan ko right now. So, parang, hala, ate ko, mali pala yung ganon ginagawa ko. Nasasanay sila. Hindi, ganito kasi yun. Hindi mo pa nararamdaman sa panahon ngayon kasi kumikita ka pa. Alam mo ba, pag dumating sa punto na hindi natin alam natin yung mundo, alam natin yung cycle of life na sinasabi. Hindi sa lahat ng pagkakataon na sa taas tayo, pwede tayong bumaba. Ngayon, kung ganyan yung nararamdaman mo, darating ka sa punto na mas matinding sakit yung mararamdaman mo kapag wala ka ng pera. Nagigets mo? Paano pag dumating sa punto na hindi ka na kumikita? Humingi sila sa'yo, hindi ka makapagbigay, sobrang sama mo na. Masasaktan ka. Pag dumating sa point na nangangailangan ka, hingi ka sa kanila ng tulong, wala silang maibigay sa'yo, masasaktan ka. So, kaninong balik lahat yun? Sa'yo. So, habang hindi mo pa nararanasan yan, you need to control yourself and you need to prepare yourself kung anong future na dapat mong abutin dapat. Mali ba yung nasabi ko? Guys, hindi ko minamasama yung pamilya niya. Okay? Sabi ko nga kanina, tungkulin natin na balikan o alagaan yung mga parents natin. Kasi parents natin yan. Sila yung nagluwal sa atin, sila nagbigay ng buhay sa atin. Di ba? Ang mga kapatid natin, tama yun na dapat natin silang tulungan. Huwag to the point na masanay sila na maging tamad. Umasa na lang sila sa'yo. Huwag ganun. Sabi ko nga, ikaw kababae mong tao at the age of 22 or 21, ganyan ka kung dumiskarte. Bakit hindi kaya ng mga kapatid mo? Diba? Ay kung tinuruan mo ng diskarte yan, tapos parehas kayong ganyan, di mahirap ang buhay nyo kung lahat kayo nagbibigay sa parents nyo. Tama, mali? I agree, Kuya Tu. Napaka-seryoso nito, Pinchero, guys, ha? Bakit parang naging Kuya Ed Bunso to? And I agree with Kuya Tu kasi ranas niya na yung lahat. And ako is 21 pa lang, so hindi pa masyadong, alam niya yun, guys. Parang, I need Kuya Tu, like ganyan, na pagsasabihin ako na ganyan. Although, yun nga, right now is parang mali pa yung mga decision making ko kasi nga, I'm 21 years old pa lang. So, ayun. Parang, thank you, Kuya Tu. Grabe naman yung payo ng kuya na yan. Ay. Tsaka talaga, nangyayari talaga yun kasi in real life. No? Kasi dito, marami na akong nakakausap dito, mostly OFW. Na ganun yung mga nangyayari. Pamilya nila sa Pilipinas, hingi ng hingi. Hindi nila alam yung dinadanas at hirap ng mga OFW para lang magkaroon ng pera, makaipon ng pera. Alam nyo yun? Yung pamilya nila sa Pilipinas, hingi lang ng hingi, hindi nila alam yung pamilya nila sa abroad, halos hindi na makakain para lang makapag-ipon. 'Di ba? One time lang na hindi makapagbigay yung mga kababayan natin na OFW, sobrang sama na nila. 'Di ba? Sila pa yung may karapatang magtampo na sila pa yung humihingi ng tulong. Alam mo kuya, sometimes, 'di ba po nag-stream ako? Like, syempre, I wanna help my family po, like that. Pero di ko po namamalayan yung time na, hala, 2 PM na pala, hindi pa ako nag-almusal, hindi pa ako nagtatanghalian, like that. Like, I forgot myself to eat and everything para lang for them. Na makapag-provide, makapagbigay ng ganito. Like, kahit ako, alam mo bang ako, pulis ako. May sahod ako. Pero, kailangan ko ba maghanap ng ibang paraan na alam kong legal na makakatulong pa rin sa pamilya. Sabi ko nga sa'yo, 3 college ko. Mama ko dinadialysis stage 5 kidney failure. Masakit ang maintenance nun. May anak ako, isa. May pamilya ako. So isipin mo yun. May sarili ko pa. Halos wala na akong tulog. Pansin mo yung mata ko. Tingnan mo. Pero kasi sabi ko nga sa kanila, hanggat kayo ko kayong igapang ko kayo. Pero wag niyo akong asahan na hanggang sa pagtanda nyo, kasama nyo ako. Kailan nyo magsumikap sa sarili nyo.
Yun lang. Ganun talaga ang buhay. Kasi, blessed sila kasi ganun tayo eh. Sabi ko, gumawa kayo ng sarili ng diskarte. Darating at darating ang panahon na hindi na ako magiging ganito. Kasi pag alam ko nang stable na sila, pabayaan ko na sila. Pag nakagraduate na lahat yan, o bahala na kayo sa buhay nyo. Tapos na yung responsibilidad ko sa inyo. Kung balikan nyo ako, salamat. Kung hindi nyo ako babalikan, wag nyo kalimutan yung magulang natin. Yun lang ang hiling ko. Kahit hindi nyo ako balikan, basta alagaan nyo lang magulang natin, okay na ako. Napakaswerte ng mga bata ngayon. Kunting hilang nila sa mga kuya nila, nandyan na agad. Samantalang kami dati, Sus Maria, naglalakad kami sa school, wala kami pamasahe. Bibigyan ako ng 10 piso ng mama ko, pagbalik yun, 10 piso. Naranasan ko sumakay ng sasakyan, di ako nagbabayad eh. Tipid yun. Maniwala ka sa akin, nag-aaral ako college. Yung isang itlog, 4 kami magkakapatid, hinahati namin yun. Alam mo yun? Yung yung tortillas ba yung tawag? Tortillas na itlog. Hinahati pa namin yun. Pag makakain kami ng hotdog, langit na sa amin yun. Ganun kahirap yung buhay namin. Diba? Kaya guys, ako mindset ko sarili ko at the age of 45, dapat lahat ng gusto ko makukuha ko na. Diba? 20 years in service, after nun, gusto ko na maging civilian ulit. Ayoko na maging police. Kasi gusto ko pamilya naman. Tapos na yung pagsiservisyo sa bayan. Diba? After 20 years in service, mag-retire na ako. Sarili ko na lang isipin ko, pamilya ko na lang isipin ko. Maniwala kayo sa akin, guys. Makikita nyo yung sinasabi ko na pag 45 years old na ako, kaya kong kunin yun. Hi, Cyclone. Dapat ganun yung mindset mo. Yung iba kasi, habang bata sila, nagpapakasaya sila. Tandaan nyo, kapag una yung sarap, ang kasunod nun hirap. Pero kapag nag-grind tayo ngayon, nagpapakahirap tayo ngayon, yung sinasabi ng ilan, grabe, binubugbog mo naman yung sarili mo. Sinasagad mo yung sarili mo. Yes, sinasagad ko yung sarili ko dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ako malakas. So, kailan na ako magsisipag? Pag nasa edad 35, 40 na ako? Paano kung sa panahon na yun, mahina na yung katawan ko? Paano kung sa panahon na yun, mahina na yung isip ko? Diba? Ngayon, nararamdaman ko, gumagana ang isip ko, malakas yung katawan ko, bakit hindi ko samantalahin? Hindi ako mag-exert ng effort. Diba? Para makuha yung success na hinahanap ko. Guys, ang pagiging success, dapat ang mindset mo at the age of 45 years old, dapat nare-reach mo na yung gusto mo. Hindi yung nag-iedad ka ng 45 years old, dun ka parang nag-i-start para mag-ipon, para magsumikap, which is wrong. Kasi time na ng mga pamilya natin eh. Kung may sarili ka ng pamilya, bonding together with family na yan dapat. Kaya sabi ko nga may asawa ako, sabi ko, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, ganito tayo. Soon to be, darating tayo sa punto na hindi tayo ganito. Kung stable tayo ngayon, someday, magiging super stable tayo. Maniwala ka sa akin. Huwag natin isipin yung kasiyahan, huwag natin isipin yung karanyahan sa panahon ngayon. Hindi itong panahon. Kailangan nating magsumikap. Nato ka, natulog ka na. Hindi, totoo. Tingnan yung mga kabataan ngayon, guys. Diba? Iniisip nila, happy-go-lucky. Iniisip nila kasiyahan lang. Diba? Bakit ako mag-aaral? Binibigyan naman ako ng pera ng nanay at tatay ko. May kaya naman sila. Ang tanong, kapag nag-asawa ka ba, madadala mo yung yaman ng tatay at nanay mo? Hindi, tandaan nyo, tayo kapag nag-asawa tayo para tumayo sa sarili nating paa. Hindi umasa sa magulang, sa papa at mama. Tama? Kasi paano mo masasabing pamilya mo yan kung umaasa ka pa rin sa magulang mo? Diba? So, ako guys, I'm 32 years old. Grabe pa rin yung sikap ko ngayon. Hindi na ako hirap guys Hindi na ako hirap sa buhay. Which is, normally, yung situation ko ngayon,
kung anong gusto kong bilhin, basta minimal lang, wag lang yung mga mamahal. Hindi na ako nahihirapan, hindi tulad dati na, basta, mahirap. Alam niyo yun? Hindi pa rin ako kontento. Gusto ko kasi stable na ako at least 45, okay na ako. Wala na akong gagawin, magbantay na lang ng anak ko, gumala na lang kami. Kung may negosyo ka, magnegosyo ka na lang. Dapat ganun. Huwag nating isipin yung kasiyahan ng maaga. Kasi kung ganun yung mindset nyo, maniwala kayo sa pagdating ng 45, 50 nyo, doon kayo maghihirap. Grabe ang kuya na yan. Oo nga, maniwala sa akin. Sa payo, kuya, too. I'll bring in my grave. Tatandaan ko yung sinabi ng kuya to. Wala kang natandaan ni isa eh. Meron ba? Thank you, kuya, sa mga... Minsan lang talaga ako magseryoso sa live. Seryoso natin, kuya. Alas 12 na. Pero, sige. I appreciate your ganyang Hindi payo. kasi marami kasi akong viewers eh. 309. Ilan ba viewers mo? 7 mo. Oh, 7. Oh, 324 plus 7. 330. Diba? So, ibig sabihin kasi, gusto din nilang makinig. Thank you, kuya, for sharing your experience to us and for giving me a payo. Thank you. Sige. Thank you maraming salamat. Ingat ka. Bye-bye, kuya, too. Thank you, Bye-bye. guys. See you. See you again, kuya.